Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karbi natin. Tama si Digong, nako. Yan, tama po pala si former President Tatay Digong mga kababayan, no? Marcos resign, ipapakulong, nako po. Kasi po yung mga, di ba, yung pananakot po nila pag sumigaw ka raw ng Marcos resign or may dala kang placards na Marcos resign, ay huhulihin ka raw at ikukulong at kakasuhan ka mga kababayan. Alright, Palasyo di ka kasa sa hamon ng taong bayan. Aba, ano kayang hamon iyan mga kababayan? Yan po ang ating alamin. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, eto panoorin po natin ang balitang ito na kung saan, nako, tinatakot po ang taong bayan na sumigaw ng Marcos resign sa mga ginagawang rally. Ito po, pakinggan po natin to at i-explain po dito kung ano po ba yung kasong sedisyon na ginagawa nilang panakot, no? Ginagawa po nilang panakot sa taong bayan, no? Ito mga kababayan, pakinggan po natin to. Ngayon, bukang bibig ng ilang opisyal ang banta na baka sampahan nila ng kasong sedisyon ang mga nagtatawag ng pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos. Teka, ano ba yung sedisyon at parang paborito siyang panakot sa mga kritiko ng anumang administrasyon? Sa Article 139 ng Revised Penal Code, ito po ang ibig sabihin ng sedisyon. Ang tumultuous o magulong pag-aaklas gamit ang puwersa at pananakot para magawa ang mga susunod. Una, mapigilan ang pagpapatupad ng batas. Pangalawa, pagsasagawa ng mga halalan. O pangatlo, pagtrabaho ng mga kawani ng gobyerno. Pwede rin yung mga acts of hate or revenge versus public officers o kahit private persons for political or social goals. Ang inciting to sedition naman ay yung pag-uudyok sa mga tao na gumawa ng sedisyon o magrebelyon o mag-riot. Ang tanong ngayon, kung magtawag ka ba ng pagbibitiw ng mga opisyal ng gobyerno, yan po ba ay inciting to sedition? So yan mga kababayan, yung kasong yan po ang ginagawa nilang panakot, no, sa mga sumisigaw na Marcos resign, no? Hindi ka na pala pwede ngayong magpahayag ng ano mo. Paano po yung tinatawag nating freedom of expression, di ba? Saan naman yon? Hindi pwedeng kayo na lang ang laging nananakot, di ba? May panlaban po ang taong bayan dyan at yung pong tinatawag na freedom of expression ka. May kalayaan po tayong magpahayag mga kababayan, di ba? Wala talagang ganito po talaga siguro, no? Yan na lang po yung way nila, no, para hindi talaga mapatalsik itong si President Bongbong Marcos Jr. Anyway, eto mga kababayan, pasadahan din po natin ang balitang ito na kung saan, sumagot na po ang palasyo mga kababayan at hindi po kakasa si President Bongbong Marcos Jr. Sa hamon ng taong bayan na magpa-hair follicle drug test. Eto, naninindigan po talaga sila mga kababayan. Walang balak si Pangulong Bongbong Marcos na kumasa sa hamon na hair follicle test o anumang drug test ayon sa palasyo. Pagdidiin pa ng Malacanang, hindi magbibitiw ang Pangulo sa gitna ng mga akusasyon. Nakatutok si Ivan Mayrina. Magdamit na naman siya! Sa gitna ng mga aligasyon ng pagdodroga na ibinato sa kanya ng kapatid na si Senadora Amy Marcos, tumuloy sa kanyang mga aktibidad ngayong araw si Pangulong Bongbong Marcos. Sa TV Albay siya kanina umaga para inspeksyonin ang pinsalang iniwan ng bagyong Uwan sa ilang paaralan doon. Bukod sa tulong pinansyal, namahagi rin siya ng Starlink para sa internet connection at mga gamit pang-eskwela. Matapos ito'y pinangunahan niya ang isang situation briefing kasama ilang miyembro ng kanyang gabinete. Thank you very much. Hindi nagkaroon ng pagkakataon ng media na makapagtanong sa... Wala na talaga mga kabayan, no? Wasak na talaga ang ni Marcos, gabinete. Biruin mo Nag-resign na po si Secretary Bersamin at si Pangandaman. Ang tanong dito, sino pa pong mga susunod na mga ang magre-resign, di ba?
At balita po natin, magulo na rin pati ang pati ang may rigo dun po sa House of Representatives. Nako po. Ito sa pagkakataong ito, nagmukhang DSWD na. Ha? Itong ating Pangulo mga ko, di ba? DSWD na ang dito eh. Ang kanyang papel, di ba? DSWD nako. Sa Pangulo kanina, pero sabi ng palasyo, wala raw balak ang Pangulo o ang First Family. Nadamay din sa alegasyon ng Senadora Marcos. Nabueltahan ng Senadora sa kanyang mga naging pahayag. Wala rin daw balak umasa ng Pangulo sa muling pinalutang ng kapatid na hair follicle test. Alam niyo mga kabayan, hindi lang naman si Senator Amy Marcos ang humihiling na mag hair follicle drug test, no? Year ago mga kababayan, no? Year ago mga kababayan. Di ba ganun na po ang sinisigaw ng taong bayan? Magpa-hair follicle drug. Noong lumabas po yung pulboronic video na yon, di ba? Sabi po ng taong bayan, magpa-hair follicle drug test na po kayo. Pero ayaw talaga, di ba? Sabi nila, public office, it doesn't, wala raw walang kinalaman yon, no? Sa public trust and public office. Nako, malaki po ang kinalaman nun mga kababayan. Kasi kapag nag-positive yan, mas lalong mawawalan po ng tiwala ang taong bayan sa presidente. Ngayon pa nga lang, aligasyon pa lang, halos mawalan na ng tiwala ang taong bayan sa presidente. Paano pa kaya kung lumabas ang totoong result ng hair follicle drug test na yan, di ba? O anumang drug test para pabulaanan ang kanyang paggamit ng droga. Ang Pangulo po ay malinis at sinungaling ang Pangulo ka. Ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok. Pag-uudyok ng mga destabilizers, pag-uudyok ng mga obstructionists na walang gagawin kundi magbigay ng mga kondisyon, magbigay ng pag-uutos sa Pangulo kahit hindi na po ito naaayon sa kanyang pagtatrabaho. At sa gitna ng mga ito, giit din ng palasyo. Hindi po opsyon sa administrasyon, sa Pangulo ang pagbibitiw. Ang Pangulo ay matapang na haharapin kung ano man ang suliranin ng bansa. At sila mga nag-iingay, sila ay ingay lamang. Kasunod naman ang pagbibitiw ni Executive Secretary Lucas Bersamin, Budget Secretary Amena Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin. Nagsumiti rin ang kanyang pagbibitiw sa Education Undersecretary Trijib Olaivar na idinawit din sa usapin ng katiwalian ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Tiwala ang palasyo sa pangunguna ni Executive Secretary Ralph Recto at Finance Secretary Frederick Go na nananatiling matatay ekonomiya ng bansa. Anong matatag ang ekonomiya ng bansa? Alam niyo po ba kung magkano na ngayon ang piso kontra dollar, ba? Dolyar? Nako po, ito talagang si Recto mga kababayan. Inuuto na naman po ang taong bayan, di ba? Huwag naman ganoon. Maging maging tapat lang po tayo sa ating mga sarili. Kung talagang maganda po ang ekonomiya ng ating bansa, sige nga. Maglabas po kayo ng mga data, reports that the economy is good. Kasi ayon po sa Bangko Sentral ng Pilipinas at sa World Bank, no? Palubog na po ang Pilipinas. Palubog na po ang Pilipinas, Recto. Baka naman maging sangkalan mo lang, kasi si Recto na po ang magiging executive secretary. Baka po maging sangkalan lang ang mga Pilipino, no? At taasan na naman ni Tam Taxman ang kanyang tax. 'Di ba? Diyan magaling si Recto mga kababayan, 'di ba? Diyan po magaling si Recto. Sa pagtataas po ng mga tax na 'yan. Anyway, ano po ang inyong masasabi diyan mga kababayan? At eto, nako, ayaw magbitiw. Ito binalita na nga kanina pero ito ibabalita pa rin na walang basihan para magbitiw sa pwesto. Talaga ba? Hinabla ni Pangulong Bongbong Marcos ang panawagan ng kanyang mga kritiko na bumaba na siya sa pwesto. Binasura rin niya ang mga kondisyon para sa rekonsilyasyon ng mga kaalyado ng mga Duterte. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Yeah, that's what they want. Ba't ko gagawin yun? Ito ang mariing sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa hamong magbitiw siya sa pwesto sa halip na mga miyembro ng kanyang gabinete ang gumawa nito. Sa huling araw niya sa 46th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, sinabi ng Pangulo na walang basihan ang panawagan para sa kanyang resignation.
Wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. So, what good will that do? Kasi po mga kaubayan, no, kailangan na po talaga sigurong mag-resign no, or masibak ito, ma-impeach siya. Ito, opinion ko lang po ito mga kaubayan, sapagkat kung tayo ang mga Pilipino wala nang tiwala sa ating presidente, paano pa kaya ang mga mamumuhunan, di ba? Mamumuhunan sa iba't ibang panig ng bansa. Gayong yung mga forum na ina-attendan niya, di ba? Like for ASEAN, APEC o ano-ano pa man yan. It's a organization of world leaders, no? Ngayon, kailangan po ng ano yan Kailangan po ng pagtitiwala. Kung wala pong silang tiwala, talagang wala, babagsak ang ating bansa mga kaubayan. Diba? Babagsak po ang Pilipinas sapagkat ayaw mag-resign ni President Bongbong Marcos Jr. Sana naman po kung mahal mong Pilipinas, no? Kung mahal mo talagang Pilipinas, President Bongbong Marcos Jr., sinusuka ka na ng mga Pilipino kung alam mo lang yun. Huwag kang kapit tuko. Diba? Total, Pilipino naman ang naglagay sa iyo sa posisyon na yan. Ngayon, Pilipino rin ang ayaw ka na maging presidente. Diba? Taong bayan ang naglagay sa iyo dyan, kaya may karapatan ang taong bayan na ikaw rin ay patalsikin. Diba? Ipinaliwanag din niya kung bakit pinagsumiti niya ng courtesy resignations ang lahat ng kanyang gabinete o ang tinaguriang bold reset matapos ang lackluster performance ng kanyang mga pambato. Puro na lang kayo reset, di ba? Puro na lang kayo courtesy resignation, puro na lang ganyan. Wala rin namang nangyayari. Ilang resignation na ba ang na witness natin mga kaubayan? Di ba? May nangyari ba? Wala, mas lalong lumala. Mas lalo pong lumala mga kababayan. Diba? Sa midterm elections. Sa ngayon, si DENR Secretary Maria Antonio Yulo Loizaga pa lang ang nasibak. Pero lumalabas na pinagpapahinga lang siya at Anyway, mga kababayan, ito, pasadahan naman po natin ang balitang ito na kung saan, nanindigan po ang AFP. Ito pong balita, nanindigan po ang AFP na walang kuditang mangyayari. Sandro at Lisa, nilaglag na si Martin Romualdez. Ito pakinggan po natin to. Nanindigan ang Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi sila makikisali sa mga aksyon na labag sa saligang batas sa harap ng panawagan na mag-withdraw sila ng suporta sa gobyerno. At iginit ng AFP na hindi sila makikisawsaw sa anumang usapin sa politika at mananatili pong profesional at tapat sa kanilang mandato. Nanawagan niya kagabi yung lead convener nitong United People's Initiative na si Retired General Romeo Pocis sa liderato ng PNP at ng AFP na mag-withdraw na ng suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero iginiit ng AFP na hindi sila gagawa ng aksyon na labag sa batas. Isa pang pagkakamali na naman ito ni BBM. Nag-issue pa ng statement na sinasabing nagsisinungaling ang manang Amy niya. Alam mo, hindi na ito si Bongbong Dati naman ito, talagang love niya yung manang niya. Alam nyo, I know Amy personally. Isang taon kami niyang seatmate sa UP College of Law. Lagi naman yan cheerful, di ba? Hanggang ngayon, smile-smile lang nga, patawa-tawa, kahit na tumitira ng, di ba? Insulto kay Tamba. Smiling. Alam nyo kagabi, dun sa Iglesia ni Cristo Rally, umiyak siya habang binabasa. At hindi lamang yung speech niya, talagang binasa niya, sinulat niya, pinamdam niya yun. May iyak siya. Ang sabi niya, umuwi na tayo. Umuwi na tayo. Pagaling ka na. Kasi di ba nung nag-exile sila sa Hawaii, si Amy naman ang nag-take care sa kanya Di ba?
Malay ba nun sa buhay? Ever since naman, ito si Bongbong, happy-go-lucky lang. Kaya, di ba, sulat pa nga si Ferdinand Marcos na worried siya doon dahil he's lazy and there's no purpose. Kaya kayo nagsasabing bumarte lang si Amy, wala kayo doon. Rally. At hindi nyo siya kilala. Nilaglag na ni Sandro Marcos at F. Eliza Marcos si Martin Romualdez. Kurakot daw itong si Martin. Matagal na palang nilaglag ni Sandro at ni Liza Marcos itong si Martin, mga kabibig. Ito ang sinasabi ni Attorney Glenn Chong. Wala lang talaga nakinig kay Attorney Glenn Chong. Ay, matagal na palang sinabi ito. Nagbulag-bulagan o nagplastik-plastikan na lang itong si Sandro at si Liza ba? Kasi itong si Martin at kaalyado nila. At maraming na mga, sabi pa ni Ezaldico, na maraming na kickback. Si Martin, ay nako, Martin, ang kapal ng mukha mo, Martin. Sabi nga ng pamangkin mo, they are so corrupt and they don't even attempt to hide it. Ikaw yun eh. Ikaw yung sinasabi ni Sandro eh. O sino nagkwento sa akin? Ay yung nanay mong butod. Ang nanay mong butod ang nagkwento sa akin. Sabi ni Sandro, who was working with Martin Romualdez office, they are so corrupt and they don't even attempt to hide it. Ikaw pala yun, Martin. At walang ibang naglaglag sa'yo kundi yung pamangkin mo. At then ikaw, nilaglag kayo ng pamangkin mo at nilaglag ni Liza Marcos ikaw sa akin. Kaya alam ko. Ang dapat humarap talaga sa lahat ng ito, si Bongbong Marcos. Or better yet, iharap mo ang asawa mo kasi yan ang nagdidikta sa'yo. Yung asawa mong butod. So yan mga kabayan, at eto pasadahan po natin ang video ito na kung saan, nako, tama pala talaga si former President Rodrigo Roa Duterte, no? Alam na dati pa ang mangyayari kay Marcos, Rimulya, Lacson at Martin. Ba, paano kaya? O eto, pakinggan po natin to. God, pabalik ako. Milagro lang naman yan, hindi ba yan totoo? Putang ina kung mabalik ako, arestuhin ko kayo lahat for the swindling of the Filipino people. You committed fraud. Pinagsayangan ninyo ang pera namin. People's Initiative does not involve buying the vote or the signature of the Filipino. Talagang mga wala kayong prinsipyo, mga putang ina ninyo. Yun naman, baski ano ka, diyan katagal ako. Yung sa likod ko, umupo ako dyan. Vice Mayor ako. Diyan, Mayor ako, pinakamatagal. Naging congressman ako. Presidente. Kayo, nagpasok sa Congress, eleksyon, nanalo, Seiko. So parang ganito, yung mga, para sa mga balaga, pati lalaki. Pasok niyan, Seiko. Paglabas niyan, pagkatapos, Rolex na. Pumunta ng Malacanang, nakatamaraw, paglabas niyan, nagka-Mercedes-Benz. Busog kayo lahat. Tingnan ninyo yung mga bahay noon ng mga congressman at tingnan ninyo ngayon kung ano kayaman sila, lalo na yung mga bahay nila sa Maynila.
Wala kayong masabi sa akin. Alam mo bakit diretsahan ako magsalita? Ninipahat, wala ako. Paglabas ko sa Malacanang, lipad ako dito. Pumunta ako sa bahay ko para mag-retire. Ayaw ko sanang bumalik. Ayaw ko na. Matanda na ako. Putang ina, napapandol lang ako dyan eh. Kaya lang, marami akong magandang naisip kanina papunta dito. Kaya yung sumasayaw lang kasi yung mga alin. Nabakante tuloy, nakalimutan ko kung ano ko nang sabang ina. Huwag kayong magpaloko. Alam mo, Parliament, ang ambisyon niyan, karamihan galing kay Lisa Marcos pati kay Romualdez. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo, the Armed Forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Ayun ang... Dito mga kaubayan, no, ramdam na ramdam mo talaga yung galit, no? Kasi until now, pati siguro taong bayan, galit na galit eh, no? Bakit? No, sa panahon po ni former President Duterte, nilabanan po ang ganyan, no? Mga addict, mga drugs, no? Pero sa dami-dami na naman ng tatakbo at nabudol tayong lahat, no? Yung addict pa ang nanalo. Ay nako po, mahirap na lang po magsisihan ngayon mga kaubayan, pero totoo naman po yung sinasabi ni former President Duterte. Bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC? Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto, baka kasali ka pa. No, Mr. President, pinilit ninyo kami. Kayo yung sa Bisaya, kinikitoy mo yung Pilipino. You are testing the waters, not even. You are, pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. Huwag na huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan, huwag mong ituluyan kaya magkagulo. Pag hindi namin napilitan kayo sa mga rallies, sa aming mga boses, ang sentimento namin, ako'y sinasabi ko sa military, nag-hemorrhage ang bayan, gastos dito ng gastos doon. Tapos kung mag-speech, ang pinag-usapan ang putang inang pobreng Pilipino. Gastos dito, gastos doon. Mga military, maawa kayo sa bayan. Pag hindi namin kaya, gawin na ninyo. Gawin ninyo, kawawa ang Pilipinas. Alam mo, presidente, tapos mag-parliament, tumatakbo ng assemblyman o congressman niya si Sandro, tapos ipasok nila sa assembly, gawain nilang prime minister. Yan nga ang sakit ng Pilipino. You want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan. Mabuti sana kung bright kayo.
kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang mag-prime minister at gawin niya itong bongbong, diyan ka lang, ako ang bahala. Ceremonial president ka na lang. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Yan ang plano nila. Yan ang hindi talaga matanggap natin. Kalukuhan niyang putang inang. Huwag kayong, alam mo, bakit ako magkipag-away ng presidente? Marami siyang sundalo. Kaya natin, kayong pumalag, pero there is always a time for everything. May panahon na ikaw ay sikat. Sa ayaw mo at sa hindi, may panahon ka talagang bababa dyan sa Malacanang. Gaano katagal ka man to hang on to the power, that is for God to decide for the nation. Kami, patayin ninyo, wala na akong silbi. Tapos na ako, naging presidente na ako. Nakatikim na ako ng pag-upo ng silya dyan sa Malacanang. Ganoon na lang ang ang alaga ko sa bayan. Alam mo ba, tanungin mo yung lahat ng senador, magbisita sila, isang kanin, isang pork chop o isda, sabaw. Noong panahon ko, sabi ko, yan lang ang mapakain ko sa inyo. Walang steak kasi mahal yan. Hindi natin pera itong kinakain natin. Yan ang totoo. Sen mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.